Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest, says the Lord. Give thanks to the Lord, for he is good. Blessed Friday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today being the first Friday for the month of July, July 4, the 4th of July, Independence Day. And today, or Phil-Am, Friendship Day. And today is the our devotion to the Sacred Heart of Jesus because it's First Friday. And we also have that devotion to our devotional mass for our community, the Hearts of Jesus and Mary Prayer Community. For the North, it is at the Christ the King and another church there in the South for the South sector. And so we are being reminded about what happened to Matthew, a tax collector, and what Jesus said during his time. He said that I desire mercy, not sacrifice. I did not call, I did not come to call the righteous, but sinners. So ang paalala ng Panginoong Diyos ay nung tinawag niya si Matthew, yung tax collector, sabi nila, dishonest person daw si Matthew, the tax collector. Pero nung tinawag siya ni Jesus, hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya lumingon likod. Walang pag-aalinlangan ng pagsama niya kay Jesus. Kaya nga naman, ang reminder na ito ay malakas ang hatak sa ating lahat. Yung Diyos, tinatawag tayo, ini-invite tayo na lumapit sa Kanya, na tayo ay pumunta sa Kanya. Napakaliit ng daan patungo sa Panginoong Diyos, pero hindi tayo pinababayaan at hindi tayo pinag-iisipan ng hindi maganda ng Panginoong Diyos. Bakit? Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoong Diyos. Kahapon nga, 'di ba, sinabi ko sa inyo na hindi ko man nakikita si Lord. Hindi katulad ni Doubting Thomas, 'di ba? Gusto niya, insert niya pa yung finger doon sa tagiliran ni Jesus. Gusto niya makita yung marka ng pako kay Jesus doon sa kamay ni Jesus. Pero ako, hindi ko kailangan makita. Bakit? Kasi nararamdaman ko ang presensya ng Panginoong Diyos sa aking buhay. Kaya nga, nung sinabi dito na ni Jesus kay Matthew, "Follow me." And he got up and followed him. Alam niyo yon, yung nagmamadali pa, kagaya nga nung tinutugis si Jesus. Lagi kong sinasabi, kung tayo kaya ay nabubuhay, nung panahon ni Jesus, tapos yung mga naniniwala sa kanya ay tinutuligsa at ikukulong din at parurusahan din, sasama pa ba tayo? O i-disown din natin siya? O itatatwa din natin siya? Yun ang malaking katanungan eh. Kasi ngayon alam na natin. Pero during that time, wala naman silang alam. So hindi natin mapasubalian yung mga tao nung unang panahon. Kasi gaano kalalim ba talaga ang kanilang pananampalataya? Tayo kasi nakita na natin sa magulang natin, sa magulang ng magulang natin, sa ating mga ninuno. Kaya iba. Pero sa totoong buhay, sa totoo lang, marami pa ring mga nag-aagam-agam. Kasi paano nga, di ba? Pero I can very well testify to the love of Jesus na hindi niya tayo pababayaan kahit ano man ang mangyari. Kaya tayo ay kumapit lang sa Kanya. Let us hold on to our faith because that faith
will lead us to where we are supposed to be. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing, healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, ikaw na po ang manguna sa aming mga gawain. Please bless the works of our hands. We lift up to you, dear God, ang anak ni Alfred na nasa NICU. We also lift up to you yung mga aming mga concerns sa bahay, sa lupa, concerns sa health, yung concerns namin sa mga upcoming activities ng community, ng pamilya, yung concerns namin sa mga bagay-bagay na maliliit man ito, or yung retirement, ano ba talaga ang dapat namin gawin, or kung paano na ba ang buhay sa napakadami naming iniintindi, iniisip. Panginoon, ikaw lang po ang aming run to. Sa iyo lang po kami kakapit at sa iyo lang po kami lalapit. Pagkat naniniwala po kami na hindi niyo po kami pababayaan. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. God bless.